Yung mayaman ay lalong yumayaman. Yung mahirap lalong naghihirap. Sapagkat yung wastong distribution ng pinagkitaan ng ekonomiya ay hindi naman talaga na ibibigay sa paraan na lahat tayo ay nakakasali doon sa pag-unlad. Ang isang ideal na ekonomiya ay yung kinikita ng isang manggagawa ay nakakasapat sa kanyang pangunahing pangangailangan. At ideally, nakapag-save pa siya ng konti doon sa kanyang kinita. At kung ang pag-uusapan naman ay yung macro metrics, halimbawa, kahit ang ating bansa ay naglalayon na mailagay ang ating ekonomiya doon sa sinasabi nilang upper middle income status, na kung saan kukwentahin nila yung tinatawag na per capita income. Para sa isang upper middle income country kagaya ng Singapore at iba pang mga bansa na lumayo na sa atin. Sa Singapore halimbawa, palagay ko, bawat isang Singaporean, ang kanyang income ay mahigit siguro $35,000 per year. Ang Pilipinas ngayon, palagay ko hindi pa tayo nakakalayo sa $4,000 per citizen. Yun ang per capita. Sa mga tweed, kung tayo magiging upper middle income, ang magiging average natin should be not less than $8,000. Yun ay maaaring magtala ng sunod-sunod na economic growth. Dapat ganun ang maging kategorya para makita natin na ang ekonomiya natin ay nakapagtatala ng isang level na pakikinabangan ng bawat isang Pilipino, hindi lamang yung mayayaman. Rektang tanong, diretsyong tugon. I-comment nyo lang dito sa Rekta kay Marcoleta.